Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy po sa ating pag-aaral sa umaga po ito. Alam mo, dito tayo natapos po sa verse 5. Ito po ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ito po yung naisulat niya, hindi po tayo nagkakamali kung siya nasa Efeso. At sumulat po siya sa mga taga-Corinto. Itong sulat na ito, kung babasahin natin, ito ay specifically naisulat sa mga taga-Corinto, pero ito ay naisulat para sa lahat ng mga Kristiyano kanya. Basahin natin doon sa unang kabanata, unang talata. So, ibig sabihin, pag binabasa natin ang sulat na ito ay makakatulong sa ating paglalago sa ating pananampalataya. Ito, basahin po na sa unang kabanata, dito sa ikalawang talata. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa kanila at ating Panginoon. So ito sa lahat ng mga Kristiyano. Ito po isulat, siguro sa lahat ng mga sulat sa Bagong Tipan, ito yung sulat na may pinakamaraming problema. So ito yung naisulat ni Pablo primarily para bigyan ng solusyon yung mga problema na nandun sa iglesia sa Corinto. Yung po makikita nating layunin po ng sulat na ito kanya. Tignan po natin ang kalagayan ng mga taga-Corinto. Si Pablo po ay nandun sa Corinto 1 taon at 8 buwan. So siya ay tumagal sa lugar na ito. At dahil po sa isang apostol na may kapangyarihang magbigay ng kaloob ng Espiritu Santo. So itong mga taga-Corinto, sila po ay mayaman sa mga spiritual na kaloob, ganyan. Ito yung unang panahon na hindi pa naisulat ang salita ng Diyos. Ito yung paraan ng pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. At unti-unti po nilang isinulat hanggang makarating at naisulat sa atin ng uling panahon na isulat sa Biblia. Pero doong panahon na yon, ang pagpapahayag ay sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo kanya. So sila mayaman sa maraming bagay kanya. Yung sinasabi sa atin. So sila mayaman, number 1, sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo sinasabi ni Pablo. Teka. Una-una sa pagsasalita kanya. So, isaloy utterance sa pamagitan ng pangangaral. Si Apostle Paul ay nandoon sa mahabang panahon. So, siya nakapangaral sa kanila. Gayon din, may kaloob ng Espiritu Santo, ikay nagsasalita ng wika. Yun din po yung pagsasalita. Meron din mga propeta. Yung mga propeta, ang kanilang gawain, primarily sa pagpapatibay ng mga kapatid sa kanilang pananampalataya. Yung pangangaral sa wika, ito yung ginagamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. Para sa mga tao na may ibang wika kaysa sa iyong wika. Tandaan po natin, ang Ebanghelyo po ay naipangaral sa lahat ng bansa. So sa lahat ng mga bansa, iba-iba yung wika nila. So yung kaloob ng pagsasalita ng ibang wika ay para maaralan ng mga tao may ibang wika kaysa sa iyo. Yung kaalaman, ito po ay isang miraculous na pagbibigay ng kaalaman. Sa atin, tayo nagbabasa ng Biblia para tayo maragdagan ng kaalaman. Pero itong kaalaman na galing sa banal na Espiritu, ito ay miraculous kanya. Ikay nagkakaroon ng pagkakaunawa sa katotohanan. At ang mga bagay na ito ay nangyayari sa pamagitan ng mga propeta kanya. So marami silang kaloob ng Espiritu Santo. Pumunta po tayo sa chapter 14. Ano po? Tingnan nyo ang kaloob na naibigay sa kanila. Na kung gagamitin na sa maayos na paraan, ito yung makakatulong sa kanilang pananampalataya. Dito po sa verse 26 tayo magsimula. Ano kung gayon mga kapatid, kapag kayo nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay kanya. Ang konteksto po ng 14 na
kabanata, yung mga taga-Korinto, mas gusto nila magkaroon ng kaloob na nagsasalita sa ibang wika kanya. Pero sabi ni Pablo, para sa inyo ikatitibay, mas maganda na kay mga propeta kanya. Tuloy po natin. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, dapat ay 2 hanggang 3 lamang, at sunod-sunod ang bawat isa at may magpapaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos dahil wala nakakaintindi. Kaya magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. So ito ang kalagayan ng mga kapatid sa Korinto. Sila'y mayaman sa kaloob ng Espiritu Santo at ito'y para sa kanilang ikatitibay kanya sa pananampalataya. Ito iba yung sitwasyon nila sa atin na meron tayong kompletong Biblia. Pwede lang natin basahin ang Biblia at malaman natin ang kalooban ng Diyos. Noong panahon na yun, wala silang ganong klaseng luxury. Ang pagpapayag is ginagawa sa pamagitan ng mga spiritual gifts. Kung tayo po'y pamilya sa mga tinatawag ng born again o Pentecostal, ibang ginagawa nila kaysa sinasabi sa Biblia. Ako po pwede ako magsalita na may authority kasi maraming beses nang hindi pa ako Kristiyano, ako'y nag-attend sa mga charismatic group. At sila isabay-sabay na nagsasalita at wala ka maintindihan. Ito yung pinagbabawal ni Pablo sa ibinasa natin kanina. May kahisan na nagpapaliwanag para maunawaan kung anong sinasabi kanya. Sunod-sunod ka, hindi sabay-sabay. So ito yung binasa na po natin para maipakita sino mayaman sa kaloob ng Espiritu Santo. Meron silang paraan para malaman nila kung ano yung katotohanan. Yun ang sinasabi niya. At base po sa pagpapakayag na galing sa mga spiritual na kaloob, ay magkakaroon sila ng kaalaman sa pananampalataya kanya. In other words, sinasabi ni Pablo, hindi niya mangmang kanya sa kalooban ng Diyos. Marami kayong paraan para maunawaan niyo at malaman kung ano kalooban ng Diyos kanya. So ito po yung preparasyon tungo sa pagpapayag ni Pablo sa iba-ibang problema kanya. Ibig sabihin, ang mga problema sa loob ng kongregasyon, hindi natin masosolve ng ating sariling karunungan kanya. Kailangan tayong pumunta kung anong pinapahayag ng salita ng Diyos. Ano sinasabi niya? So kayo kanya, mayaman kayo kanya. Mayaman kayo sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa spiritual na pananampalataya. Dahil siya nandoon sa loob ng 1 taon at 8 buwan. At marami siyang pinatungan ng kamay, tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi ni Pablo kanya. Kaya hindi po makikita natin, napatunayan nila ang katotohanan ng ating Panginoon. Pag sinabi natin testimony, pag kayo po'y nasa korte, at kayo nagbibigay ng iyong testimony, kayo nagbibigay ng katotohanan. Kaya pagka pinapatong yung kamay mo sa Biblia at kanang kamay, sumusumpa ka, di ba? Sasabihin ko ay katotohanan lamang. So, implication, yung testimony na sasabihin mo yung totoo. O sinabi natin testimony ni Kristo, ito yung katotohanan ng ating Panginoon, ganyan. So, ibang saling, so that the testimony of Christ was confirmed in you. So, napatunayan yung kanyang katotohanan na galing sa ating Panginoon. Hindi siya lang pwedeng manghula kanya eh. Ang ating Panginoon, hindi siya nangaral sa Korinto. Basically, hindi. Dahil ang ating Panginoon po ay nangaral lamang sa Israel. Hindi siya umalis doon. Kung ano yung testimony ng ating Panginoon? Hindi ito pinangaral na personal sa mga taga-Korinto. By metonymy, ito yung ebanghelyo ng ating Panginoon. So yung katotohanan na galing sa Panginoon na yung kanyang ebanghelyo kanya. So yung ebanghelyo ng Panginoon ay napatunayan sa inyo, sabi ni Pablo. Yun ang sinasabi niya. Pag sinabing confirm, sinasabi na ito'y talagang totoo kanya. Ito'y napatunayan, ito'y na-establish, ito'y napatunayan na totoo kanya. So hindi lamang itong chismis. Ito'y totoo kanya. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay napatunayan sa inyo kanya. Kaya sa Hebrew chapter 2 verse 3, ito yung totoo. Ito yung ebanghelyo na totoo kanya. Napatunayan na totoo. In other words, hindi niya pwedeng tanggihan na yan ang totoo kanya. Kasi napatunayan sa inyo ang katotohanan ng ating Panginoon. So paano napapatunayan sa panahon na yon na yung pinapangaral na totoo?
Sa atin, dahil meron tayo nakasulat. Noon, dahil may pagpapatunay. Yung pong kaloob ng galing sa Espiritu Santo, dalawa po yung purpose na number one, magpahayag ng katotohanan, dahil di pa naisulat ang Biblia, o yung Bagong Tipan, at patunayan na yung tinuturo ay totoo. Dito po si Hebrews chapter 2, verse 3. Bakit hindi natin pwedeng takasan ang kaligtasan na naipangarap? Kasi ito'y totoo. Kaya nga po, pag Kristiyano ka, at nalaman mo kung ano yung totoo, hindi mo na pwedeng iwasan, bumalik sa mali. Hindi ka na pwedeng bumalik sa mali dahil napatunayan mo kung ano yung totoo. Hindi ka na pwedeng bumalik sa pinanggaliyong mali dahil napatunayan mo ito'y totoo, ganyan. Hindi mo na pwedeng takasan. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 3. Paano nga tayo makakatakas? Yung lumang Tagalog, paano nga tayo makakatanan, ganyan. Nung ako'y maliit, ang akala ko sa tanan, yung isang lalaki sa babae, mag-aasawa, magtatanan sila ngayon. Ang ibig sabihin nun, tatakas. Sa Bagong Tagalog, ito yung nakalagay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito katakilang kaligtasan ganyan? Bakit dakilang kaligtasan? Kung wala nang ibang kaligtasan kundi ang ibang ng ating Panginoon. Ang unang nagturo niya ay ang ating Panginoon. Ito'y pinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin na mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan Kanya. Sino yung nakarinig? Ang Kanyang mga apostol. Paano ito pinatunayan na ito'y totoo? Verse 4. Napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Ito mga salitang ito, pare-pareho lang po yan. Sabi niya, number one, signs. Ito mga kaloob ng Espiritu Santo ay nagtuturo kanya. Pag sinabi natin sign, halimbawa, road sign, to Baguio kanya, tinuturo ka papunta sa Baguio. Ito yung mga tanda na tinuturo tayo sa totoo kanya, kaya sign. Wonders, dahil nakapagtataka, hindi to normal na bagay na ginagawa. Kung sinabi natin miracles, hindi to galing sa natural na paraan. Ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y kaloob ng Espiritu Santo kanya. So, pinunawa po natin ito, yung mga tanda at mga kababalagan at mga miracles ay makikita sa kaloob ng Espiritu Santo kanya. So, napatunayan ang katotohanan sa pamagitan ng magkaloob ng Espiritu Santo. Parang sinasabi, bakit magkakahiwalay? Parang yung sinasabi nating elders, tapos pastors, at overseers, pare-pareho lang yun. Tumutukoy sa pare-pareho grupo ng mga tao. Pero yung bawat salita ay nagpapahayag nung kailang gawain. Ganyan. Pag sinabing elders, sila po spiritually mature at sa edad. Pag sinabing pastor, sila nag-aalaga sa kawan ng Panginoon. Pag sinabing overseer, sila namamahal. Pero iba-ibang salita tumutukoy sa parehong grupo ng mga tao. Iba't ibang salita, pero tumutukoy lang sa isang bagay. So, yung pagpapatunay ng yung pinangaral ay katotohanan. Dito sa Marcos 16 verse 20. Ang sabi po nila, yung huling bahagi ng Marcos ay wala sa original na Biblia. Hindi totoo yun. Yung Hebrews chapter 2, verses 3 to 4, 5, ay nagpapatunay na yung Mark chapter 16 ay nasa Biblia. Tingnan natin. Dahil na sinasabi, basahin natin. At umayo sila, yung mga apostol, at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nilang Panginoon, yung susunod salita, at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Ganyan. So habang nangangaral yung mga apostles, kahit pag-aralan po niyo, sa Acts chapter 2, sa Acts chapter 3, kahit kailan sila mangaral, meron kaakibat na spiritual gifts na nagpapatunay na yung kailang pinangaral ay totoo dahil di pwedeng gawin ng tao yung mga bagay na yun sa natural na paraan. Kaya magtataka ka, bakit magagawa mo yung ganyan? Maalala po na si Nicodemus, pumunta sa ating Panginoon. Paano siya nakarating sa kaisipan
na siya'y gurong sinugo ng Diyos. Dahil sa mga tanda na yung ginagawa kanya. So yung mga tanda na nagagawa ng mga apostles, and later on, yung mga kapatid na nabigyan ng kaloob ng Espiritu Santo, ay nagpapatunay na yung sinasabi nila ay totoo kanya. So hindi ko sinasabi ni Pablo, hindi niya pwedeng tanggihan yung napakinggan niyo. Kasi ito'y napatunayan sa inyo kanya. At sa pamagitan po ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Sa verse 7, kanya. Kaya hindi kayo kanya nagkulang sa anumang kaloob. Kompleto kayo kanya. Mayaman kayo sa lahat ng kaloob. Kanya. Dahil kayo, ang iyong pananampalataya ay naging matatag, etc. Dahil sa iba't ibang kaloob na natingkap nyo kanya. So, hindi sila lang kulang. Hindi pwede sabihin ng mga taga-Korinto, later on, sa konteksto ng mga problema. Kaya may problema kami kanya dahil kulang ang aming kaalaman. Hindi nila pwede sabihin yan dahil sila'y mayaman sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo. Sa panahon po natin ito, wala na pong spiritual gifts. Number 1, yung mga kaloob ng Espiritu Santo binibigay sa pamagitan ng pagpapato ng kamay ng mga apostol. Yung pong Church of Christ, fourth watch. Alam po niyo, dahil sila yung mga pupunta sa bus. Ngayon, umaawit na sila, meron ng parang electronics na umaawit. Tapos magbibigay sila ng sombre. Nasabi nila, meron silang apostle. Meron kami nakausap noon. Pag tinanong namin kung sino ang apostle nila, di naman sila nagsasalita kung sino. Dahil gusto nilang mapatunayan na meron pa rin silang kapangyarihan ng kaloob ng Espiritu Santo dahil meron silang apostol. Pero tandaan po natin, wala nang buhay na apostle, namatay na. Ang pinakauli ay si Apostle John, namatay siya sa natural na paraan. Halos lahat ng mga apostol ay by tradition sila ay pinatay. Tingnan po niya sa Gawa, chapter 8. Si Simon na manggagaway, very observant, nakita niya pagka pinatong ng kamay ng mga apostles, si Apostle Peter at si Apostle John, tinatanggap ng Espiritu Santo. Basahin natin. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kailamang kamay sa kanila at tinanggap ng Espiritu Santo. Yung sinatang Espiritu Santo rito, hindi Espiritu Santo mismo tinanggap nila. Ito po yung metonymy. Ibig sabihin, tumanggap sila ng ng mga bagay na galing sa Espiritu Santo kanya. Obviously, mga spiritual gifts. Na makita ni Simon na binibigay ng Espiritu sa pamagitan ng pagpapato ng mga kamay ng mga apostol, sila inalok niya ng salapi. Papapaliwanag po natin yan pag pumunta tayo sa 19 verse 6. Nang pumunta si Pablo sa Ephesus, nakakita siya na 12 alagad. Pero ito 12 alagad na ito, nabautisman lamang sila sa bautisman ni Juan. So, binautisman na sa tamang bautismo. Sa verse 6. Magsimula tayo sa verse 5. Nang kanilang marinig ito, sila ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus, katamang bautismo. Nang maipatong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, so siya isang apostol. Bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. So, anong ibig sabihin ng Acts chapter 8, 17 to 18 na binigay ng Espiritu Santo sa kanila? Tinanggap nila ang kaloob na galing sa Espiritu Santo. Tumanggap sila ng spiritual gifts, katulad sa Acts chapter 19, verse 6. Sa Romans chapter 1, verse 1. Yung po iglesia sa Rome, hindi ito itinatag ni Pablo. May mga ilan na nakakilala sa kanya dahil nagkita na sila sa Corinto, pero karamihan sa mga kapatid sa Rome, hindi siya kilala personally. Kilala siya sa mga balita, pero hindi siya kilala personally kanya. Gusto niya pumunta sa Rome. Sa verse 11. Sapagkat nasasabi ka kung makita kayo, upang mahibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual, upang mapatibay kayo kanya eh. Tayo po, ginagawa natin ngayon, pinag-aaralan natin ng Biblia, meron tayo nababasa para mapatibay ang ating pananampalataya. Itong ganito klaseng bagay, hindi totoo nung unang panahon. Dahil di pa naisulat ang bagong tipan. So, paano sila panatitibay? Sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo.
So doon, gusto niya magbigay ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay sa mga taga-Roma. Ngayon, ang katanungan, bilang mga apostle ngayon, wala na. So, paano tayo tatanggap ng spiritual gifts? Hindi pala 1 and 6 months. Sobra ka ng 2 buwan. Tumira siya doon. Bababasa na sa chapter 8, 11, and 12. So, marami siyang pagkakataon sa loob ng panahon na yon na patong ng kanyang kamay upang tumanggap ang mga taga-Korinto ng mga kaloob ng Espiritu Santo. So, hindi kayo nagkulang kanya. So, ibig sabihin, wala kayong dahilan na pwede sabihin na hindi nyo alam. Dahil may nagkaroon sila ng problema. Hindi nyo pwede sabihin na wala kayong alam. Ganyan. Dahil kayong mayaman sa mga kaloob ng Espiritu Santo at hindi kayo nagkulang. Ganyan. Sabi, ginawa ni Apostle Paul ang kanyang tamang gawain sa Korinto na walang masasabi yung mga taga-Korinto na pinagkulang kasi kami ng kaloob ng Espiritu Santo. Ganyan. So, yun sabi, hindi kayo nagkulang. Ganyan. Sabihin, marami silang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lamang na hindi sila nagkulang sa kaloob ng Espiritu Santo. Sinasabi ni Pablo, ang dahilan bakit tayo po ay mga Kristiyano. Sapagkat gusto nating inintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon. So, sinasabi ni Pablo sa kontekst ng mga problema na naisulat sa taga-Korinto, huwag kayo masyadong mag-focus sa mga bagay na yan, kaya nagkakaroon kayo ng problema. Kailangan kayo magtandaan nyo kanya ang dahilan bakit tayo Kristiyano kanya. Hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo kanya. Hinihintay natin yung pagdating ng ating Panginoon. So, sa unang Timoteo, sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 8, bawat Kristiyano, yan ang gusto natin. Sabihin, magandang mabuhay sa mundo, may mga bagay na maganda, pero may mga bagay na hindi rin. Tandaan po natin yun. Pagka tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng sakit, hindi na natin nagagawa yung dati nating ginagawa. Ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, yun ang panahon ng kasamaan o panahon ng kahirapan. Ganyan. Hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. So 2 Timothy chapter 4, verse 8, ito si Apostle Paul. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran, yun din ang puto ng buhay, na ibibigay sa akin ng Panginoon. Tandaan natin, ito ay future. Wala pa tayong buhay na wala hanggang ngayon. Kundi pag-asa pa lang na ito ibibigay sa atin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Yun ang last day, judgment day. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yun ang sinasabi ni Pablo. Dapat kanya, yun ang ating inihintay. Yung pagdating ng ating Panginoon, ganyan. Yung mga bagay na naipahayag sa kanila sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo ay nagsasabi sa kanila na darating ang Panginoon at dadalhin sila sa langit. Alam nila yun. Although sa panahon na ito, unti-unti pa lamang na pinapahayag. Pero alam nila yun. Na ang dahilan bakit tayo niligtas ng Panginoon ay para dalhin tayo sa langit. Kanya. Noong sa Hebrews chapter 9, verse 28. Yung pangalawa lang ang pagdating. Sa mga born again, 3 o 4. Pero sa Biblia, 2 lang. Kaya nga po, nagtataka tayo sa yung pangatlong pagdating. Kasi sa premillennialism, magkaroon ng rapture, dadalhin ng Panginoon ng kanyang mga Kristiyano sa langit. Tapos magkakaroon ng 7-year tribulation, babalik siya muli. Babalik sa lupa. Kanya. So, pangatlo na yan. Pero dito, pangalawa lang. Kanya. So, Christ was offered once to bear the sins of many. Yun ang sinamatay sa krus. Dinala niya ang ating mga kasalanan. To those who eagerly wait for Him. So, di tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Hinintay natin yun. He will appear a second time apart from sin. So, yung pangalang pagdating ng Panginoon, wala nang kaugnayan sa pagpapatawad ng kasalanan. Hindi na siya magpapatawad, tapos na yan eh. Pero ang dadala niya yung kaligtasan niya. So, sa Biblia, 2 po yung kaligtasan. Yung unang kaligtasan ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ito'y preparasyon doon sa tunay na kaligtasan.
Ano yun? Dadalhin niya tayo sa langit. Nung sa John chapter 14, yun po ang maliwanag na pangako ng Panginoon. Kaya pagka nananalangin tayo, yung ating mga tahanan sa mundo ay pansamantalang tahanan lang yan. So, sabi nga, there's no place like home. Palagi kang bumabalik. Anytime babalik ka doon dahil yung tahanan mo. Pero pansamantala lang yun habang kinasa lupa. Ang tunay ng tahanan ay sa langit. Dito sa John chapter 14, ano po? Hanggang 1 to 4. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko o ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ng isang lugar para sa inyo kanya, ay ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang ko saan ako naroon, kayo rin naroon ganyan. Saan ba nagpunta yung Panginoon? Sa langit. So saan tayo dadalhin ng Panginoon? Sa langit din. So yun ang hinihintay natin. Dadahalis siya na tayo sa lupang ito at dadalhin tayo sa langit. Yun ang ating tunay na tahanan. Kung binasa natin ng Colossians, chapter 3, 1 to 4, kailan na ibibigay ng Panginoon ng ating buhay na walang hanggan? Sabi ng mga Baptist, meron na raw po silang buhay na walang hanggan ngayon. At sabi ng Biblia, sa panahon natin ngayon, wala pa. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dahil ang nagbigay sa atin ng pag-asa ay ang Diyos na di makapagsisinungaling. Yung pag-asa na yon ay parang totoo na rin kung tayo magiging tapat. Parang yung cheque ng bangko. Ito po ay guaranteed ng bangko eh. Pag kaya nagbigay ng cheque, parang pera na rin yun. So dito po sa Colossians 3:1 to 4, kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, nung tayo po ay nabautismo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung mga bagay na nasa itaas, mga bagay sa langit, kanya. So ito yung naglalarawan ng mga bagay na spiritual, kanya. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Itong nasa ibabaw ng lupa, pansamantala lang lahat yan. Yung mga bagay nasa itaas, ang walang hanggan, ganyan. Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag kasi Kristo na inyong buhay na hayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalatian. Doon tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maging katulad tayo ng Diyos. Dadalhin tayo sa langit. So yun ang tinuro ni Pablo sa mga taga-Korinto. Alam niyo ang ganyan. Kailangan na yan ang ating inihintay kung tutuusin kanya. Sabi ni Pablo, yung pagdating mismo ng ating Panginoon. Yung dalitang revelation, hindi nandun po rin sa Biblia. Yung po sa Tagalog, ang nakalagay, apokalipsis. Yung po ay Grego ng apokalipsis, ganyan. Ay yung salitang apo ay without. Yung kalupsis galing po sa kalupto, ang ibig sabihin, cover. Pag sinabing revelation, uncovering, ganyan. So ito'y pagpapahayag ng ating Panginoon. Hindi po ito pagpapahayag ng salita ng Panginoon dahil naipahayag na yun. Kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Doon po sa King James, ito po ang salin, that ye come behind in your gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Ganyan. So yung revelation ng ating Panginoon ay ang pagdating ng ating Panginoon. Ganyan. Yun ang ating inihintay. Dahil doon ibibigay sa atin ang lahat ng ating ang pangako ng Panginoon, gagawin niya. Dadalhin tayo sa langit, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ganyan. Haalisin na tayo sa mga bagay na suliranin, paghihirap na nakikita po natin sa mundo. Haalisin tayo doon. Hindi naman ito. Magiging bago lahat ng mga bagay. Tulad na sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 4. Ay Tagalog din niya, apokalipsis niya. Yun po ay transliteration ng apokalipsis. Nang ibig sabihin ay uncovering o revelation, sinasabi sa atin. So tandaan niyo na sabi ni Pablo, tandaan niyo yung kanya kung ano yung mahalaga kanya. At siya rin ang magpapatunay sa inyo sa katapusan ganyan. Yung salitang conference, sabi na natin kanina, to make firm, establish,
make secure to prove ng katotohanan. Anong pinatutunayan ng Panginoon sa atin? Sa kasalukuyang panahon, yung mga tao, hindi sila naniniwala sa atin. Hindi sila naniniwala tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sila naniniwala ng ating pinaniniwala ni totoo. Pero pagdating ng ating Panginoon, patutunayan hindi lamang sa atin, kundi sa kalibutan, nagtakwil sa Panginoon, totoo sinasabi niya. Na totoo'y kaligtasan na ipinapangako ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi niya, siya mapapatunayan kaya sa bandang huli kanya. Nang tayo po ay matatagpuan na blameless, sabi po sa atin. Anong gagawin natin para makarating tayo doon? Sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sa Tagalog, sa ating wika, yung mga salitang yun, napaka-gandang basahin. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo magiging matatag kanya. Pag sinabi natin matatag, kahit ano mangyari, Kristiyano ka pa rin kanya. Pagkatawag makilos, hindi ka aalis sa yung pagiging Kristiyano kanya. Na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang sumusunod. Sumasagana kanya sa pagsunod. Well, alisin po natin yung kaisipan na minimal requirement ay maliligtas ka. Hindi to 75%. Pasang-awa, hindi gano'n. Tayo po ay sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kung anong pagkakataon na tayo po ay makapaglikod sa Panginoon, ginagawa natin ganyan. Kung alam ang kalooban ng Panginoon, dapat natin ginagawa natin ganyan. Yung sabihin ng always abounding in the work of the Lord. Pag ginawa natin yan, ay mapapatunayan natin at patunayan sa atin ng Panginoon na totoong sinasabi niya. Totoo yung kanyang pangako. Yung salitang blameless, technically, absolutely, walang taong gano'n. Kung sinasabi natin ng blameless ay walang kasalanan, hindi totoo yun. Lahat ng tao may kasalanan. Ang walang tao ng tao lamang, nagiging tao na walang kasalanan, yung ating Panginoon. Pero lahat ng mga tao nilalang ng Diyos na nabuhay sa mundong ito, hindi sila pwedeng magmalaki sa sino man na wala silang kasalanan. Ang katotohanan, lahat tayo ay may kasalanan. Kristiyano o hindi, sayin natin. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Sa ating sarili paraan, kanya, hindi tayo nakaabot niya. Nagkasala nga tayo. Sabi po ni Apostle John, kasama ang kanyang sarili. Si Apostle John ay isang apostol. Pero sinasama niya ang sarili niya. Ginagamit niya yung plural na first person. Sabi niya, tayo kanya. Basahin natin. Sa verse 8. Ganun sabi niya, first person plural lang niya. Kaya sinasama niya ang sarili niya sa kanyang sinasabi. Kung sinasabi natin tayo, kanya. Kaya kasama yung nagsasalita. Kung sinasabing tayo'y walang kasalanan, dinatayan natin ang ating sarili at ang katotohanan na wala sa atin. Kailangan natin tanggapin na nagkasala tayo. Kung dating sabihin, hindi tayo nagkasala. Kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon kung ipapayag natin kanya. Verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala. Yung una, present tense yun kanya. Yung pangalawa, past tense. Kung sasabihin kahit kailan hindi ka nagkasala, yung sinasabi niya. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Sino may nagsabi na atin nagkasala? Di ba ang Diyos? Kung sasabihin mo hindi ako nagkasala ka, hindi ginagawa mo sa sinungaling. Pero tayo po ay nagiging walang kapintasan dahil pinapatawad tayo ng Panginoon, ng Diyos.
sa pagsunod sa Kanya. Kung nagkasala ka at pinatawad ka, wala nang kasalanan. Katulad po ng sa pamahalaan, kapag ka noong unang panahon, merong masisi elektrika, hindi nila kagad na i-on yung power. Tatawag mo sila sa presidente. Tatawag sila sa presidente, tatanong nila isang bagay. Presidente, tutuloy ba namin ng pagbitay? Tatanong nila yun. Pag sinabi ng presidente, huwag din ituloy. Kasi pinatawag ko na yung tao yan, hindi na itutuloy. At palalayain nila yung tao yan, pupurahin nila yung kaso niya. Parang hindi niya ginawa yung kanyang krimen. Ganyan. So pag pinatawag tayo ng Diyos, binubura rin niya yung ating kasalanan. So wala ka ng kapintasan. Pero sa ating sariling paraan, hindi tayo pwedeng maging walang kapintasan. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo from time to time. Di ba? So paano tayo walang kapintasan? Dahil pinapatawag tayo ng Panginoon. So mahalaga sa atin, pag nagkasala ka, humingi ng tawad. Para patawarin tayo ng Diyos sa lahat ng kalikuan. Kasi kung iuna natin ng ating pride, pupunta tayo sa impyerno, no? Hindi po ang tawag doon, hindi maganda yun. Hindi tumbas. Na dahil lang to, hindi ka maliligtas. Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na humingi ng tawad at tayo patatawarin niya. Sa lahat ng kalikuan, kung naman ang ating ginawa, yung sinasabi niya. So tignan niyo, sinasabi niya, bakit pwede mong paniwalaan niyo? Dahil ang Diyos ay tapat kanya. So yung Diyos ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. Tayo mga tao, galawan ng pagpupunyagin natin na gawin natin na ipangako mo. Kumisyan, hindi mo nagagawa. Sa maraming dahilan. Pero ang Diyos ay makapanganin sa lahat. Walang magiging balakid na hindi niya gawin ang pinangako niya. Dahil siya makapanganin sa lahat. So pinapatunayan sa mga taga-Korinto na yung pinangako niya, gagawin niya kung sila'y magpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So hindi po ito unconditional salvation. Katulad ng tinutulong ng mga Calvinist. Ang mga Calvinist, once saved, always saved. Pag naniwala ka, ligtas ka na, kahit ano pang gawin mo. Paano yun? Pero sa Biblia, hindi gano'n. Basahin na sa 2 Timothy chapter 4, 7 to 8. Basahin po natin. Hindi siya unconditional. May kondisyon na ibinibigay ang salita ng Diyos, ang Diyos, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At mapatunayan natin yung pinangako niya totoo. Sabi ni Pablo, nagkipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Ito yung pakikipaglaban laban sa maling aral. Ito yung pakikipaglaban laban sa tukso ng kasalanan. Nagkipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, sabi ni Pablo. Natapos ko na aking takbuhin. Ang ating takbuhin po ay hindi po short distance run. Ito yung long distance. Wala nang kayo naging Kristiyano sa panahon ng kamatayan. So sabi ni Pablo, nakapagtiis ako kanya eh. Natapos ko kanya aking takbuhin, sabi niya. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Yun sabi niya. So yung tatlong yon na ginawa ni Pablo ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan na siya'y maliligtas. No, sa verse 8. Kaya, sabi niya, yung kaya ay konklusyon. Kaya mula ngayon, ay nakalana sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Yung sanglibutan, natatakot sa pagdating ng Panginoon. Naalala niyo 2000, nung nagbago ng millennium, di ba natakot yung mga tao na baka mawalan kami ng pera. Hindi naman totoo. Yung mga Kristiyano, hindi tayo natatakot. Yung nga hinihintay natin, yung pagdating ng Panginoon. Dahil doon ang gagawin ng Panginoon, ang mga bagay na kanyang, ito yung binasa natin. Sorry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Yung tatanong natin, bakit alam ni Pablo kanyang kamatayan? At siguro sinabi sa kanya ng Diyos, I have fought the good fight. Ibig sabihin na, I have fought
Siya nagsimula sa nakaraan, nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ganyan. I have finished the race. Ganyan. Tignan, ganun din. I have kept the faith. Ganyan. Yung lahat ng tatlong yun, bilang one time. Yun yung mga bagay na nagpapatuloy. Dahil ginawa niya yung kanya, may nakalaan ng putong ng katwiran na ang Panginoon na isang tapat na hukom, hindi katulad ng mga hukom ng tao na nababayaran, ito ibibigay sa kanya sa araw na yon, Judgment Day, hindi lamang sa kanya, kundi lahat ng umiibig sa kanyang pagpapakita kanya. So may kondisyon yung pagtanggap natin ng pangako ng Diyos. So meron tayong isama sa Panginoon. Fellowship. Koinonia. Yun ay fellowship. Communion. Pare-pareho lang po yan. Nung tayo po nabautismo kay Kristo, yung mga born again, sabi nila, relationship, ganyan. Pag meron ka relasyon kay Kristo, maliligtas ka. Ang tanong na dapat natin tanongin sa ating mga sarili, kailan tayo nagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon? Hindi man natin tinatanggi yun. Relationship is important. Totoo naman yun. Paano ka liligtas ng Panginoon kung wala kang relasyon sa Kanya? Pero paano tayo nagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon? Sa Galatians chapter 3, 26 hanggang verse 27, for you are all sons of God, so tayo mga anak ng Diyos, through faith in Christ Jesus. Sa mga bagong salin, pinalitan nila yung sons. Nilagay nila children. Ganyan. Kasi, yung sons daw parang pabor sa mga lalaki lang, kaya paano yung mga babae. Pero katunayan, itong sons ay generic. Ito'y babae, ito'y lalaki, kanya. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So, kailan natin nilagay ang ating Panginoon at nagkaroon tayong relasyon sa Kanya bilang ating tagapagligtas at relasyon sa Diyos bilang Kanyang mga anak? Noon tayo na-bautismo. Eh, yung mga born again, yung mga baptist, hindi sila naniniwala na ang bautismo ay nagliligtas. Eh, problema nila yun. Pero sinasabi ng Biblia, tayo naligtas, nagkaroon tayong relasyon sa ating Panginoon at sa Diyos nung tayo pinabautismohan. So pag nagkaroon tayong relationship, meron tayong fellowship. Tayo mga Kristiyano, pare-pareho tayong mga anak ng Diyos. So meron tayong pagkikisama sa isa't isa. Katulad ng magkakapatid sa isang pamilya, meron silang parehong set ng mga magulang, so sila nagkakasama sa isang bahay, di ba? Kung meron tayong relationship, meron tayong fellowship. Tayo pwede magkaroon ng pakikisama kung wala tayong relationship. Imposible yun. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon nung tayo po ay nabautismohan sa ating Panginoon. Nung tayo nabautismohan, tayo nakapasok sa samahan ng Diyos. At tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. So yung meron tayo na matatanggap na maliit na mga babasay binibigay sa atin. Sabi nila, panalangin nito at ililigtas ka ng Panginoon. Saan natin nabasa sa Biblia? Ang kaligtasan, ito, sinasabi sa atin. So ito lang po ang pinakauling tatalakayin natin. Ito po, imagine po natin. Ang ating Panginoon ang lumalang sa atin. Pero dahil sa po ay ating kapatid, dahil nagkataong-taong siya, di ba? Tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Isipin po natin ang kahalagahan ng bagay na yun. Tayo tao nila lang ng Diyos. Pero pagdating ng panahon, tayo magiging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Ang Panginoon, dahil siya ang anak ng Diyos. At tayo ang anak ng Diyos dahil tayo ay in-adopt ng Diyos bilang kanyang mga anak. So anak din tayo. Katulad ng ating Panginoon. Siya natural na anak, tayo po ay in-adopt ng Diyos. Kahit sa batas ng tao, kung in-adopt mo ang isang tao, siya ay maging anak mo. Legally speaking, kung ano ang karapatan ng iyong anak sa natural, ganyan din ang karapatan ng inampon mo. Pareho lang yun. Dahil tinuturing siyang anak. So sabi po sa Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit. Paano yun? Yung salita, ang Espiritu, ay sa pamagitan ng kanyang salita. Minang ang patunayan kung paano tayo magiging anak ng Diyos.
Paano naman ang ating Espiritu pag tayo sumunod? Ito sinasabi ng Espiritu kung paano tayo maging anak ng Diyos. Pag ginawa natin, sinasabi ng Espiritu Kanya, so magkasama tayo ngayon. Magkasama tayo sa Espiritu dahil yung sinasabi niya ay ating ginawa. So tayo maging anak ng Diyos. Kanya. Tingnan yung susunod. And if children, then heirs. Di ba, pag anak ka, may kayamanan ang magulang mo. Pag namatay sila, ikaw tatanggap ng kayamanan. Di ba? Heirs of God and joint heirs with Christ. Gano'n po katinding pribileyo na tayo kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Pero ito tandaan natin. Ang ating Panginoon ay nagdusa para tayo ligtas. So tayo mag-Kristiyano, magdurusa rin tayo kanya sa mundong ito. That we may also be glorified together. Para may paliwanag po natin yun. Sa Philippians chapter 2, basahin po natin. Sa Philippians chapter 2, ang ating Panginoon, naghirap siya. Dahil sumunod siya naghirap. Basahin po natin. Dito po sa verse 8. At palibasin na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. At naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalulalhati ng Diyos Ama. So ano bang ginawa ng Diyos sa ating Panginoon? Nilalahati niya ang ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay maghihirap, ang ibig sabihin nun, tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ng pagsunod ng ating Panginoon, tayo rin po ay malalahati kasama niya. They'll be glorified together. So, ang sinasabi ni Pablo, ito'y kahalagaan ng inyong pagiging Kristiyano niya. Ito ang dapat nating tandaan. Ito ang mahalaga niya. Ito'y sinasabi ni Pablo doon sa context ng mga susunod na talata. Nagkakaroon kayo ng problema sa mga mangaral kanya. Nagkakaroon kayo ng problema sa magkalob ng Espiritu Santo kanya. Etc. etc. Ito, tandaan nyo kanya. Ito, tandaan ito mahalaga. Kailangan natin solusyonan yung mga problema ngayon dahil ito mahalaga kanya. Kung hindi nyo gagawin ang dapat nyo gawin, hindi kayo maliligtas, sabi ni Pablo. Yan po ang, kaya nga po yung unang bahagi ng chapter 1, yan ang sinasabi niya. Ito kanya yung dahilan bakit tayo tinawag. Ito ang dahilan bakit tayo Kristiyano kanya. Tandaan niyo yung kanya. Lahat ng mga bagay na susunod dito, ito ang pinakamahalaga kanya. So kung ito yung pinakamahalaga, yung mga bagay na susunod, kailangan natin ayusin yung kanya. Kaya yung mga susunod na bahagi ay pag-aayos sa mga suliranin ng mga kapatid sa Korinto. Hindi, huwag natin pagtawanan ng mga kapatid sa Korinto. Kasi ganoon din naman tayo. Dahil may mga problema bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, bilang kongregasyon ng ating Panginoon from time to time. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Maliban lang kung meron kayong tanong. Wala po tayong tanong, bigyan natin muli kay Brother Raul ang pagpapaawit.